a successful rescue operation. Ay sinasamahan natin sila habang sila ay papunta sa Fort Bonifacio. Just one of the many hotels here in Tuguegarao. Nabugbog na ang buksingerong si Andaga. Accept the Peabody as Jessica Soho. Today I will be dedicating this award. Silver Screen Award for Jessica Soho. Thank you, God, for this honor. Napakalayo ng nilakbay ni Barack Obama. No, Señor Cojuangco, Tito de Fe. Matagal mang nawala sa eksena ang kanilang idolo, hindi sila bumitaw. Talaga namang walang kakupas-kupas ang kanilang paghanga sa nag-iisang superstar. Sa kasaysayan ng mga artista at ng kanilang mga tagahanga, wala na nga sigurong mas loyal pa kesa sa mga Noranian. A 2 ng Agosto, madaling araw pa lang sa Ninoy Aquino International Airport, laksa-laksang fans ang matyagang naghihintay para sa pagdating ng kanilang pinaka-iidolo, ang nag-iisang superstar ng Philippine showbiz, si Nora Aunor. Pagpatak ng bandang alas 4:30 ng umaga, makalipas ang 8 taong pagkawala, muling nagbalik ng Pilipinas si Ate Guy. At ang kanyang fans hindi magkandamayaw. Ate Guy! Masaya. Hindi ko akalain na gano'ng karaming taong sasalubong. Matagal na panahon na hindi ako umuwi. Tapos marami sila nabalitaan sa akin nung nasa States ako. Pero hindi pa rin sila nagbago. Isa sa mga diehard fan ni Ate Guy noon magpahanggang ngayon ang 64 anyos na si Ofelia. Pag-akap ko kay Guy, talagang naramdaman ko, inano niya rin ako, inakap niya ako ng mahigpit. Tapos yung nga, umiyak na ako, sabi ko, Guy, ang tagal ka naming inintay. Ngayon ka lang dumating. Sino ba namang hindi mo gugustuhin yun? Isang malaking artista. Kami mga fans lang, ganun niya kami kausapin. 20 anyos lang daw si Ofelia nung sumali si Ate Guy sa Tawag ng Tanghalan taong 1967. Mula noon, sinubaybayan na raw niya ang bawat kilos ng superstar. Nangaaway ako talaga. Ang kapal talaga ng mukha niyo. Nagsasabunot pa ako. Pagka meron ako nadinig hindi maganda kay Nora, hinaharap ko, binubungangaan ko sila. Hindi raw nagkaroon ng sariling pamilya si Ofelia, kaya ang kanyang buhay, iginugol na niya sa paghanga sa nag-iisang superstar. Nora! Kahit nga raw nung nawala sa Pilipinas si Nora, Love you, Ate Guy! Nora niya, loka-loka pero matino. ang kanilang fans club, buwan-buwan kong mag-meeting para sa kanilang mga proyekto. Sa gabing ito nga, dadalawin nila ang pinakamatandang miyembro ng Federation of Nora Aunor Followers. Ang 100 years old ng si Lola Esther. Sa kabila ng kanyang katandaan, tandang-tanda pa rin daw niya na siya ang laging hinahanap-hanap noon ni Ate Guy kapag nagdaraos ito ng kanyang Fans Day. Si Nanay Esther, mahal ko yun. Mahal ko yun. Nakita niyo na po ba siya for the past few years? Guy, hindi ko pa siya nakikita. May balak akong puntahan siya. Ay, naku, mahal na mahal ko yun. Tumatakas yun sa kanila para lang ako sundan. Pati nga raw mga anak ni Ate Guy, naging malapit din kay Lola Esther. May maglabasan yung mga artista. Halimbawa, mga bago. Ewan ko lang kung mayroon kaming makikitang isang Guy na katulad ni Nora Aunor. Alamat na ngang maituturing ang buhay ng superstar. Payak ang pinagmulan, parang si Cinderella, dating nagbebenta ng tubig sa istasyon ng tren sa Iriga sa Camarines Sur. Si Nora Cabaltera Villamayor, na kalaunan nakilalang Nora Aunor.
Dekada 60, nanalo siya sa tawag ng tanghalan. Pinasok rin niya ang pag-arte. Pareho na kayong kulubot ng itay. Pagkatapos, mahilig pa kayo, matakaw pa rin kayo. Sa panahong mga mestiza at matatangkad na babae ang bida sa showbiz, binago ng isang Nora Honor ang konsepto ng leading lady. My brother is not a pig. My brother is not a pig. Unti-unting napansin ang natatangi niyang husay sa pag-arte. Magsalita ka. Sumagot ka sa akin! Bakit? Bakit, Corazon? Bakit? Mamamalaya kayo! Siya ang artistang Pilipinong may pinakamaraming acting awards. I did not kill anybody! Sa telebisyon man, ang kanyang Superstar ang longest-running musical variety show sa kasaysayan ng Philippine television. Umere ito sa loob ng 22 taon. Magandang gabi sa inyo lahat. Pero noong dekada 90, tila lumamlam ang ningning ng kanyang bituin. Sinubukan niyang pasukin ang politika. Tumakbo bilang gobernador ng Camarines Sur noong 2001 pero hindi siya pinalad. Noong 2004, nagpunta ng Amerika at hindi na umuwi pa. Nasangkot sa ilang mga kontrobersya pero kahit wala sa Pilipinas, nanatili pa rin siyang newsmaker. Nito ngang huli, naging laman ng mga balita ang di umano pagkasira ng kanyang golden voice. Walang duda, makulay ngang talaga ang mundo at buhay ni Nora. At lahat daw ng kanyang mga pinagdaanan na subaybayan ng kanyang mga kababatang sina Asuncion at Josie. Noon pa man daw, si Ate Guy na ang pambato ng kanilang eskwelahan sa mga local singing contest. Kada bakasyon niya, doon ako sa bahay nila. Nagsasalo kami sa isang pinggan pag kumakain eh. Halos ayaw niya akong palabasin sa bahay nila, saka yung kapatid nga niya. Si Josie naman ang kauna-unahang nagtayo ng fans club ni Ate Guy sa Bicol. Sa kahirapan namin noon, talagang sometimes hindi kami pumapasok dahil nandito kami sa simbahan. Kasi ang papa ko noon, decorator dyan, nagtutulong kami. Tsaka sometimes naghatid kami ng labada. Tapos sinasamahan ko siya, naghihingi kaming pera sa tatay niya kasi yung tatay niya, kargador yun sa mga simento. At bilang patunay raw ng matibay nilang pinagsamahan, ang isa sa kanyang mga anak, inanak sa binyag ni Ate Guy. Sa isang public library naman dito sa Iriga, ang isang section nakalaan sa mga memorabilia niya, mga DVD at CD ng kanyang mga pelikula at kanta at ilang libro tungkol sa kanyang buhay. Isa sa mga tuwang-tuwa sa pagbabalik ng superstar, ang stand-up comedian na si Hil Morales, mas kilala bilang si Ate Gay. My brother is not a pig. Hindi baboy yung kapatid ko. Ang kapatid ko hindi baboy. Walang himala. Hindi totoong may himala. I did not kill anybody. Mula sa mga sikat na linya o dialogue sa pelikula ni Nora hanggang sa kanyang natatanging singing voice, gayang-gaya niya. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mga taghanga, sa mga sumusuporta po sa akin. At lalong-lalo na po sa itaas. Nagsimula ito nung sa kantang Flor Contemplacion movie ni Nora Honor. Ang theme song doon kahit konting awa na kinanta ko na akala ng mga tao nagli-lip sync ako, boses ko. Aminado naman si Ate Gay. Utang niya kay Ate Guy ang kanyang tagumpay. Kaya kahit ini-spoof daw niya ang superstar, ginagalang pa rin daw niya ito. Lalo pat isa siyang true-blooded Noranian. Sa panggagalo ko kay Nora Honor, narating ko po itong estadong to. Nakalating po ako sa iba't ibang bansa. At nagpapasalamat po ako sa kanya dahil nakadikit ang pangalan ko sa pangalan niya. Salamat po. Sa birthday concert kahapon ni Ate Gay, ang isa sa mga highlight ng kanyang pagtatanghal, syempre, inspired by the superstar. I see your face
Nagpasiklab ang bokalista ng banda na si Ramcore sa mga tiyahin ng kanyang nililigawang babae. Pinangalanan niya ang kanilang banda na Nora Honor Fans Club. Ang story, may nililigawan ako dun sa malapit na bayan sa amin. Tapos ayaw nila sa akin. Yung tatlong tita niya, Noranians talaga. So naisip ko kung tutugtog kami doon, tapos ang pangalan ng banda namin, Nora Honor Fans Club, baka sakali magustuhan nila ako. At dahil daw dito, napasagot niya ang kanyang nililigawan. Yun nga lang, hindi rin naman daw sila nauwi sa kasalan. Pero kahit nagkahiwalay sila, hindi na raw nila binago ang pangalan ng kanilang banda. Dahilan para dumukin ng mga Noranian ang kanilang mga gig. Paban kami ng Music Laban. Ang daming dumating na fans ni Nora. Akala nila tutugtog talaga yung mga Noranians. Ayun, nakatulong naman. Maraming dumating na fans. Inahanap si Nora. Tunay ngang napakapalad ni Nora Honor at ng mga artistang katulad niya. My brother is not a pig. Dahil anuman ang mangyari, mawala man sila sa eksena, akyat baba man ang kanilang career, nariyan pa rin ang kanilang fans. Hindi bumibitaw, ever loyal. Magtagal ka na,